accomplishments at outlook ng kanilang komisyon sa taong ito hinggil sa population growth ng ating bansa at ipag-uusapan kasama naman si Undersecretary Disa Grace Bersales, Executive Director ng Komisyon ng Population and Development. Yusek Bersales, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali, Asek Jonathan, Ninya. Marami pong salamat at naimbitahan niyo po kami na makapagkwento sa inyo ng mga ginagawa namin sa Commission on Population and Development. It's our honor to have you here with us, ma'am. Una po sa lahat, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang ilan sa mga accomplishments na ipinagmamalaki ng Commission on Population and Development sa taong nakaraan? Salamat, Asek Jonathan. Ifo-focus ko po yung malalaking accomplishment ng aming komisyon. Tawag namin ngayon CPD, formerly POPCOM. Number 1 po talaga ay natapos po natin ang Philippine Population and Development Plan of Action for 2023 to 2028 na siyang tutulong na mangyari ang mga gusto ni President sa Philippine Development Plan, pero nakatutok kami sa mga isyu ng populasyon. At ito po, Asek Jonathan, nag-issue si President ng Memo Circular number 40 ng November 2023. Inaprobahan na po niya itong plan of action na ito. At may directive po siya sa mga national government agencies na magtulungan na implement ang plan of action at enjoining local government units na i-implement din itong plan of action. Sa ano naman po, sa mga tulong na ginagawa namin sa mga local government units, nakapaggagawa po ang commission ng mga MOA at MOU sa mga local government units para matulungan po silang gawin ang kanilang mga plano na siyang magtututok sa mga isyu ng populasyon para matulungan sila na magkaroon naman ng magandang buhay ang kanilang mga constituents. Ma'am, linawin lang po natin, ano-ano naman po ang bahagi ng Philippine Population and Development Plan of Action ang nasimulan na nitong 2023 at alin naman po sa mga ito ang bibigyang prioridad ngayong 2024? Salamat, Ninya. Actually, yung atin pong mga accomplishment hinggil sa action, nasimula na po natin actually noon pa bago na i-aprobahan ni President ang plan. So yung mga nagawa po, itong mga ating mga advokasya para sa reproductive health and responsible parenthood and family planning. So marami po tayong natulungan na mga na makausap nila ng mabuti ang mga kababayan, ang kanilang mga mag-asawa na mabigyan ng suporta kung ano ang gusto nilang bilang ng kanilang mga anak at in collaboration po Department of Health, bigyan naman po ng mga service ang ating pong mga kababayan. Ang isa pa pong ating ginagawa ay adolescent development. Ito naman po yung mga tulong at mga initiatives para ang ating mga kabataan tulungan na yung buhay ay mapabuti na marunong isaayos involving yung kanilang sexualidad. So, ang isa pong napakaganda po nangyari last year ay napasama po sa ating tinatawag na Seal of Good Local Governance ang pag-establish teen centers sa mga bawat munisipyo at syudad. Ito pong teen centers talaga po makakatulong po sa ating mga kabataan. At hindi lang naman po about reproductive health ang dinidisco, pati po yung mga nila mapabuti ang kanili, pati yung edukasyon, para po ang tinatawag natin na human capital development ng ating mga citizens ay talaga pong mangyari simula pa lang sa kabataan. Isa pa pong kagandahan ay nasa Seal of Good Local Governance, paggawa ng mga
LGU ng mga population officers na siyang tutulong on the ground na mapabuti pa itong pag-implement ng ating plan of action. Okay. So, ma'am, sa inyo pong pag-aaral, gaano na po kalaki ang populasyon ng bansa ngayong katatapos na taon, 2023? And syempre, ang tanong po ng ating mga kababayan, what is your projected growth? Kasi syempre, gaya nga po ng sinabi nyo kanina, importante po na magkaroon ng tamang bilang ang ating mga pamilya na kaya nilang buhayin yung kanilang mga anak. So, ano po ang inyong projection in terms of the population growth? Maraming salamat, Jonathan. So, ang officially po talaga na naggagawa ng population projection ng Philippine Statistics Authority. Pero nakikipag-collaborate po kami sa kanila, sinasama po kami nila sa forecast ng ating populasyon. So, nung unang nag-projection ang PSA, nung 2015 census lang ang meron sila, ang projection po ay by end of 2023 at papasok na 2024, tayo ay magiging 115 million. Pero noon po yun. Nangyari po yung COVID, at saka may mga pagbabago sa fertility intentions and behavior ng kababaihan. Projection po natin ay ang population po natin itong 2024, pagpasok na 2024 ay mga 100 million mula 109 noong 2020. Asik Jonathan, ito lang po muna yung projection na pwede kong masabi kasi bago po siguro matapos ang Enero ay ilalabas na po ni PSA ang nation projections hanggang 2030, mas population projection. Pero masasabi ko po, patuloy po tayong dadami, pero bumabagal, kumukonti ang pagdami. And in fact, sa amin po pag-aaral, as Jonathan, by 2030, pwede na tayong i-classify ng UN na aging population. Ang ibig pong sabihin, tayo po ang ating mga 60 and above po ay mga 7% of the population. So kami po sa CPD, in-alerto po din po namin ang mga kinauukulan na kailangan na rin po nating magsimulang i-pusin na ang sitwasyon natin na mas lalo ang ating senior citizens. Ma'am, hindi po namin nakuha yung sagot nyo tungkol sa projection natin for 2024. Naging choppy po kayo. So, ano po yung projected natin na population this year? 112 million asset. 112. 112 million asset, Jonathan. Okay So, pa. Opo. bumaba dahil ang projected is 115 million. Tama po ba? Yes. 115 Yes, naging 115. 112. Nung una, Nung una. Ano po yung dahilan bakit bumagal itong paglobo ng ating populasyon? dahil po sa COVID-19, nakaapekto talaga ang COVID-19. So kumonti kasal, tapos yung mga kababaihan, medyo kumukonti yung nanganak. So tingnan po natin, at saka isa pa po, dumami din po yung mortality natin. Dumami po yung mga actually, kaya ang projection ng populasyon ay medyo babagal ang pagdami. Alright. So, yung mga COVID babies pala, no? Konti lang pala sila. Konti lang pala sila. Kasi yung iba naman inisip, pag mag-asawa na, nagkaroon ng anak. Pero yung mga iba na hindi makapag-meet up daw, hindi makapagkita dahil nga, you're locked down eh. Yes, diba? yun ang dahilan. Oo. Yung iba naman, kahit walang plano, dahil mag-asawa sila, biglang nagkaanak pa. Di ba? So, maaaring isa yun sa mga maaaring dahilan, ano? Pero yung paglobo pa rin po ng ating populasyon, bagamat ay bumagal
ay malaki pa rin po. Dahil nga sa sinasabing mga unwanted pregnancies. Isa po ang Pilipinas sa pinakamalaking rate ng teenage pregnancy po sa mundo or sa Asia. Ano po ang inyong balak gawin para mai-address itong teenage pregnancy sa bansa ngayong 2024? At ano po ang overall assessment ninyo dito nitong nakaraang taon? I understand you mentioned may mga teen centers na ngayon. Yes, ang ating partnership sa iba-ibang mga na para maayos itong issue ng teenage pregnancy, ang aming naisip ay talagang comprehensive sexuality education. Ibig sabihin, sa eskwelahan, talagang maturuan mga kabataan paano ma-manage ang kanilang sexuality. Isa sinabi mo na rin niya, mga teenage center na i-issue ang mga LGUs, yung mga ibang teens ay based sa eskwelahan, so in support ng DepEd, naman ay community-based na mayor talaga at saka captain ang bahala mamala nito. And of course, yung atin pong mga campaigns, education campaigns, importante po ito para po sa ating mga kabataan. By the way, Asek Jonathan Ninya, meron pong pag-aaral na ginawa ang UNFPA at NEDA na nagsabi na ang number of years ng pag-aaral dumami, naging K-12 tayo, so dumami yung basic education na mga taon, nagkaroon ng epekto na nag-lessen din ang mga pregnancies kasi nga mas maraming taon na nasa eskwelahan yung ating kabataan. In mind, patulong ito sa pagturo sa mga kabataan na unahin muna nila ang pag-aaral at i-delay po nila mga aktibidades na makapagdulot ng teenage pregnancy. Okay. Ma'am, paano po ninyo tututukan naman ngayong taon ang family planning para ma-educate ang ating mga kababayan sa tamang pagpaplano ng kanilang pamilya? Marami pong salamat. Ito po partnership na ito ay with DOH at saka DSWD na ito pong ating pre-marriage orientation counseling ay mapaglago pa na maturuan ng mabuti ang ating mga pagpili ng mga bilang ng kanilang mga anak. At ang DOH naman po ang siyang atin pong number 1 talaga na tutulong na mabigyan ng services and family planning commodities yung mga kababaihan na gusto pong ayusin ang pagpaplano ng pamilya. Ang amin pong ginagawa sa komisyon ay nagbibigay kami ng impormasyon sa mga datos na kinukuha namin kung ano yung gusto na method ng mga kababaihan na family planning commodity para po yun ang ilagay sa mga family planning clinics na pinupuntahan ng ating mga kababaihan para kumuha at humingi ng mga family planning. Ma'am, bilang panghuli, meron po ba kayong mensahe o paalala sa ating mga kababayan na umaasa sa inyong komisyon ngayong taong 2024? Ang akin pong masasabi ay magtulong-tulong po tayo na mapaayos ang ating mga buhay-buhay at kasama na doon talaga ang tamang pagpili ng bilang ng mga anak at yung atin pong mga kabataan ay tulungan po natin talaga na sila naman po ay magkaroon ng ambisyon sa buhay nila para sila ay muna mag-aral ng mabuti at gawin nila yung kanilang mga hinahangad sa buhay. Ito na po yung human capital development. So ito po yung aking mensahe. Magtulong-tulong tayo na mabigyan ng tamang buhay yung ating mga pamilya, lalo na po yung ating mga kabataan. Maraming salamat, Asik Jonathan, Ninya. Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Lisa Grace Bersales, ang ED ng Commission on Population and Development. Magandang tanghali po.